Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ako si Ali, ang nasa likod ng Daddy Ali page. Gumagawa ako ng mga contents about moto camping. Sa mga hindi nakakilala po sa akin, search nyo na lang ako sa YouTube, Daddy Ali. And then sa Facebook, may page din tayo, Daddy Ali din. Pa-follow na lang, like, and pa-subscribe sa YouTube channel natin. So ayun, bigyan ko lang kayo ng background. Si Daddy Ali. Hindi na ako bago sa mundo ng pagka-camping kasi before, siguro early 2011, umakyat tayo ng bundok. So nagka-camp tayo sa bundok. And sa bundok, considered as raw camping. So walang CR, walang hugasan, kung ano yung dala mo sa bundok, yun lang yung gagamitin mo. At the same time, kung ano yung inakyat mo, including yung mga basura, yun din yung ibababa mo. So, hindi na tayo bago sa pagka-camping. Ang pinaka-objective ng vlog natin ngayon, ng content natin, is para i-share sa mga baguhan or sa mga gustong mag-camping yung mga basic equipments na ginagamit ko pag nagmo-motocamp. And at the same time, sa vlog na to, ang goal din natin dito is para at the end of the video or the content is hindi na bibihira or babawasan natin yung mga magtatanong kung saan mo nabili to, anong tawag dyan, anong sukat niyan, anong timbang niyan, yon. Kasi napapansin ko sa mga videos na ginagawa ko sa pagmamotocamp, hindi mawawala yung mga comments na anong tawag dyan, saan mo binili, pahingi ng link, ganun. So, yun yung gagawin natin sa video na to. So basically, itong mga camping equipments natin, hahatiin natin sa 4 classification. Unang-una is yung shelter. Pangalawa is yung kitchen. Pangatlo, lights and other electric stuff or equipments. And pang-apat is yung others or other equipments na ginagamit natin sa pagmamotocamp. So meron tayong apat na pangkat sa mga ginagamit natin. Yung mga equipments na ipapakita ko sa inyo, ang gagawin natin, yung malalaking equipments na hindi kayang assemble dito para maipakita sa inyo, ay hindi na natin i-assemble. Then yung mga maliliit naman na equipments na kaya namang i-assemble dito, i-assemble natin para makita nyo rin. Unang-una sa shelter, ang tent. Ito ay 3P tent na dome type na nabili ko kay Altitude Outdoor Gears sa Manila. Bali, lahat naman ng equipments na ipapakita ko sa inyo, ilalagay ko yung link sa description box ng video na ito pagkatapos. Bali, ang dimension ng 3P tent na ito ay 50 centimeters by 15 by 15. So, may idea na kayo para pag pinak nyo siya sa mga motor nyo o kung saang luggages, may idea na kayo. Kasama na rito yung ground sheet. Okay? Pag bumili ka ng tent kay Altitude Gear Manila, tent lang yon. May kasama, separate mong bibilin tong ground sheet. Okay? Ito yung ground sheet niya. May separate tong package pero para isang buhatan na lang, sinasama ko na lang dito sa tent. Next is itong tarp. Nabili ko rin siya kay Altitude Gears Manila. Okay? Bali, ito, ang sukat niya, kung di ako nagkakamali, is 3 meters by 3 meters pag binuka mo siya. So, hindi na rin natin siya i-assemble. Siyempre, maliit lang kwarto natin. Kukunin na lang natin yung kanyang sukat. Okay? Ang sukat niya, packaging is around 23 centimeters. And ang kanyang diameter, dulo sa dulo, ng bilog, is around 13 centimeters. So, ito, Altitude. Okay, ang next item natin, or equipment na ginagamit, is itong tarp pole. Para saan yung tarp pole? Yung tarp pole ginagamit yan para mapatayo yung owning tarp. Bali, ang tarp pole na ito, ang brand dito is Nature Hike. Bali, ang tarp pole, ang isang set niya ay nagko-consist ng 2 poles. Then sa bawat pole, kino-consist naman siya ng 4 na segment.
Okay? Ito yung isang segment. So, sa isang tarpaul, merong 4 nito. At ang sukat ng isang tarpaul, or ang haba niya, ay around 2 meters. So, basically, kung itong isang segment is 1 out of 4, bali nasa 50 centimeters to. Next naman natin, ginagamit is itong pole stabilizer or pole handle. Ito. Ginagamit siya pag mag-set up ka ng owning tarp using yung pole. Pag wala kang katulong, malaking tulong siya sa'yo kasi dito mo ilalagay yung pole mo para tumayo siya by itself. Paano siya ginagamit? Bali yan. Ipwesto mo lang kung saan mo ilalagay yung pole. Then gagamit ka ng pegs or nail. So, in this case, una kong binili is ito, 20 centimeters. Bitin siya. Parang ang babaon sa lupa is around 10 centimeters. Wala siyang tibay. So, bumili ako. Nag-purchase ako ng 30 centimeters, which is ito. Mabigat siya, kaya solid siya. So, pag bumaon siya sa lupa, yan. Ito ang itsura niya. Itong haba na to, yan yung nakabaon. So, talagang stable siya or fixed siya. Hindi gagalaw dyan yung tarpaul mo. Okay, ang next ko naman papakita sa inyo is itong earth pad or insulator to. Alam ko insulator ang tawag dito So, nung binili ko siya, saktong-sakto siya ron sa tent na binili natin, kay Altitude. Bali, magaan lang siya. Wala nga lang lagayan. Ang sukat niya is, pag nakatupi 50 centimeters by 27 centimeters. Yun ang sukat niya. Aside from this, meron din tayong ginagamit sa loob ng tent. Itong mga nakikita nyo, is ilan lang to sa mga ginagamit ko rin sa loob ng tent or sa shelter. Katulad nito, ang tawag yata rito is parang picnic mattress or di ko maalala. Ito, okay siya, good siya, pwede rin siyang pangsapin. Nga lang, syempre matigas kasi manipis lang. 2 piraso siya. Folded na yan. Ang sukat niya naman is around 19 centimeters by 23 centimeters. 19 centimeters by 23 centimeters. Yan ang sukat niya. Pangsapin. Ito, earth pad. Pwede rin pangsapin. Bali, gamit ko pa to nung umakit ako ng bundok. So, almost 13 years na to sa akin. Buhay pa rin. So, ang sukat niya ay nasa 50 centimeters. 50 centimeters ang sukat niya at meron siyang diameter na 12 centimeters. Okay, 50 centimeters. Ito, earth pad. Isa pa sa mga ginagamit ko is ito. Press inflatable na pillow. Okay? Ito siya. Buksan natin para makita nyo kung gaano kalaki. Ayan. Ganyan siya. I-press nyo lang dito. Mag-i-inflate na siya sa sarili niya. Ang sukat niya, estimated kapag nahanginan, ay 47 centimeters by 24 centimeters. Pero baka lumiit pa yon, syempre, kasi magko-compress siya. Okay? Isa rin to sa mga ginagamit ko sa loob ng tent, sa shelter natin. Ito is yung press inflatable na mattress or bed. Sa video ko makikita nyo kung paano siya ginagamit. So, sukatin na lang natin. Okay? Yan. Ang haba niya is 20 centimeters. And ang kanyang diameter ay 10. So, 20 centimeters by 10 centimeters. Okay. And lastly, itong sleeping bag. Matagal na rin siya. Since 2011 ko pa siya nabili. Gamit ko rin siya sa pag-akyat ng bundok. Pero bihirang-bihira ko to gamitin sa pagmamotocamp. So, nabili ko to kay Conquer Outdoor Equipment sa nakakakilala sa mga datihan dyan na umaakyat. Suporta lokal tayo. Ayan, Conquer. Sir Jesse, shout out. So yun, ito naman, punta naman tayo sa chair or camping chair. Okay, meron akong 2 camping chair. Ito yung isa, yung high back, and ito naman yung camping chair na isa, yung mas mababa yung likuran. Yun. So, hindi ko na siya i-assemble kasi sa mga videos nandun naman, susukatin na lang natin. Yung low back camping chair ko is may sukat na
38 centimeters. 38 centimeters by 10 by 12. Yun ang sukat nitong low back camping chair na to. Then, ito naman, yung high back camping chair ko, ang sukat niya, 42 by 12 by 14 centimeters. Yun ang dimension nitong high back camping chair natin. Aside from that, meron din tayong ginagamit na stool. Okay? Ito naman yung stool. Ito, buksan natin, ha? So, ayun. Ito yung stool. Okay, maliit lang siya. Ang kagandahan dito, ang stool kasi, kapag gamit mo na sa camp, malaking tulong siya kapag nasa kitchen ka na, kapag nagluluto. Kasi, bigyan ko lang ng trivia. Pag nagluluto tayo, moving tayo niyan. Kaliwat kanan, liko, liko. So, kailangan flexible yung katawan mo. At yun yung nabibigay ng stool na to. Makakagalaw ka, makakamove ka 360 degrees nang walang sagabal. Ang next natin naman, papakita sa inyo is itong hammock. Actually, itong hammock na to, generic lang to. Hindi ko pa siya nagagamit sa camp kahit isang beses. Sa bahay lang. Sinubukan ko. Pero hopefully, magamit ko rin to. Magaan lang siya. Bali, ang compressed na dimension niya is around 20 centimeters. 20 by 10. Magaan lang. Additional na gamit na ginagamit ko sa shelter is ito. Parang ground sheet siya na maliit, na may kasamang pegs. Hindi ko nabubuklatin ha. So yan, maliit lang siya. Yun, 13 centimeters. Ang nakikita kong gamit niya sa camp is pwede mo siyang ilatag muna, then pagkalatag mo, lagay mo lahat ng gamit doon. Hindi madudumihan yung mga gamit mo. Okay? Tapos na tayo sa mga equipments na ginagamit ko sa shelter. Proceed naman tayo sa mga equipments na ginagamit ko sa kitchen. Unang-una na dyan, syempre, itong ating camping table. Okay? Sukatin natin siya. Maliit lang naman siya, so pwede nating i-assemble. Ang camping table na to, ang haba niya, pag nakapack, is around 42 centimeters. 42 by 13 by 7. 42 by 13 by 7 centimeters. Yan ang kanyang sukat pag nakapack. Ngayon, open natin para makita nyo. Yan. So, sa mga camping tables na nasa market ngayon, ito yung pinakamaliit sa mga pinopost nila. Ito yung smallest size or camping table na small. Kung bakit? Gaan niya ang liit. Tapos, pag nagkakamp ako, ang tawag ko dito, Master Chef's Table. Kasi dito ako nagluluto. Andito yung stove ko, andito yung pot ko, prituan, dito. Kasi stable siya. Okay? Yan. Next natin is itong sa pang-camping table. Okay? Kung yung isang camping table is made of alloy, ito namang camping table na to is made of cloth. Okay? Buksan natin para makita nyo. Sobrang gaan niya. Bali, ang sukat niya pala, dimension, is around 57 centimeters. Then diameters, 7. 57 by 7 centimeters. So, maikli lang siya. Sa natin. Yan. Ganito siya kalaki. Tapos, itong mesh na to, parang mesh basket yata ang tawag, is hindi kasama nung binili ko. Binili ko to separately. Lalagay ko na lang din sa description box yung link kung saan ko nabili. Malaking bagay itong mesh na to kasi nagmimistula siyang storage mo. Yan, napakagaan niya. Sobra. Ang gaan. Ang reason kung bakit dalawa yung camping table ko, yung isa maliit, ito naman is mas malaki, medium size yata to, is that ito, ang habol ko dito magaan. Plus, patungan ko lang siya ng mga ibang gamit sa kitchen. Sabihin natin, pwede mo siyang patungan ng mga kaserola, mga luto na, kainan. Yun lang, patungan. Pero kung papatungan mo siya ng mga baso, medyo hindi stable kasi malambot lang siya. Maggalaw, delikado. Doon talaga sa isang alloy na table ako naglalagay ng mga kailangang stable na bagay tulad ng baso. So yun, goods to. Sobrang gaan nito, table na to.
Itong next equipment na papakita ko sa inyo is itong triangular rack. Malaking bagay din siya para sa akin. Sukatin muna natin yung sukat niya pag nakapak. Bali, it's around 38 centimeters. And ang kanyang diameter ay 38 centimeters by 8 centimeters. So, ayan, buksan natin siya. Buksan natin, mukha namang kaya. Ito yung kanyang mga hook. Dali lang siya i-assemble. So, ito siya, triangular rack. Hindi ko lang sure kung kita pa sa camera. So, mataas siya. Tapos, bukod dito, meron akong binili na mesh din, na storage or mesh na net na nilalagay din dito sa triangular rack. Malaking bagay din siya. So, hindi ko na ilalagay at medyo mahirap. Ito pala yung mga hook niya. Sabitan. Okay? Ito naman ang sunod kong ipapakita sa inyo. Isa rin to sa mga ginagamit natin sa kitchen. Bali, ito yung lagayan niya. Plus yung mga nasa loob kung ano. Sukatin muna natin to. Bali, ang kanyang sukat ay 27 centimeters by 19 centimeters by 23 centimeters. Okay? Ngayon, anong nasa loob nito? Okay? Nasa loob ng bag na to ay syempre, unang-una na is itong ating hook set. Okay? Yan. I think ito ay 4 to 5 packs na hook set. Kinokonsist siya ng 3 kaldero plus isang frying pan. Then sa loob niya, may kasama siyang ganito. And meron ding bowl, tsaka plato. Okay. Bukod dyan, ang laman pa nito is itong mga extra plates na binili ko. So ito, binili ko lang to sa mga tiyanggian. So ayan. Yung mga bowl din, lagayan ng sausawan, shot glass or aluminum. Plus, syempre, hindi mawawala itong dishwashing liquid and foam. Aside from that, bumili rin tayo nitong griller na pwede mong ipatong sa stove mo kung gusto mong stable yung nakapatong doon. Kung ang niluluto mo, gusto mo maging stable, gumamit ka nito. Aside from that, syempre, meron din tayong mug. Yan, gamit ko na mug. Plus, syempre, meron tayong butane. Bali, itong nakabalot sa butane na to is nabili ko lang to online. Lalagay ko rin sa description box kung saan ko nabili. Bali, product siya ni Sandic. Aside from that, meron din tayong ito, portable griller. Okay. Di ko na siya bubuksan kasi medyo madumi siya. May mga residue ng uling. Di ko na kinuha yung mga sukat ng ibang gamit kasi naka-fit naman dito. Binigay ko naman yung sukat ng bag na to. Then ito rin, isa to sa mga ginagamit ko sa kitchen. Ito, lagayan lang siya, storage box lang siya. Sukatin na rin natin para may idea kayo kung gaano siya kalaki. Bali siya ay 25 centimeters. 25 centimeters by 22 by 10. 25 centimeters by 22 centimeters by 10 centimeters. So, yan ang kanyang dimension. Ano yung nasa loob nito? Ito yung nasa loob niya. Buksan natin. Unang-una na rito, syempre, itong wind protector, windscreen. So, ayan. Ginagamit siya pang cover sa stove, lalo na kapag mahangin, kapag nagluluto kayo. Siya. Ano pang nasa loob nito? Ito, stove. Portable stove. So, bali ito, nabili ko lang yata around 600 plus. Ang kanyang brand ay Halin. Okay naman siya gamitin. Stable naman yung apoy niya, yung flame niya. Yung tapon ng flame niya, stable naman. So, maganda siya. Ito, spoon and fork.
spoon and fork. Meron din tayong torch or flame gun. Flame gun, ginagamit natin to usually kapag magpapabaga tayo ng uling, kapag mag-iihaw tayo sa camp. Okay? Meron din tayong lighter. Ito, lighter na to. Usually, ginagamit ko siya pang-ignite or as igniter dito sa stove. Yung igniter ng stove na to, bihira ko gamitin kasi sa base experience ko, yun yung nasisira eh. Kaya gagamit tayo ng manual na igniter, which is itong lighter. Okay. Meron din tayo mga panluto. Yan, folding siya. Lahat ng ito, stainless. Okay, ito lang yung iba, plastic, pang kanin, pang sabaw, pang prito. Okay, meron din tayong nabiling sport made of plastic. Nabili ko yata ito sa Brown Trek or sa physical store nila. Yan sa May Buendia. Hindi ko lang kung magkano eh. Lagay ko na lang yung link din. Hanapin ko sa Shopee. Then ito, isa pa. Ito yung pinakaunang sport na gamit ko. Bigay sa akin ni MJ. Kasama ko sa mountaineering group. Yun. Shout out sa'yo MJ. Salamat. Sobrang iniingatan ko to. Kasi ang ganda niya. Meron din tayo ritong tong. Pag magpiprito or ihaw, gagamit din. Ito yung lagi kong dala pag nagka-camp. Pala. Panghalo ko to ng kape. Meron din tayong gunting. May kutsilyo. Yan. Kitchen knife lang siya. Manipis, maliit. Tapos meron tayong blowing pipe. So nakakaalam, ito siya. Blowing pipe. Para siyang telescopic siya. Parang sa antena natin sa TV dati. So yan. Papahabain mo lang. Then, gagamitin mo siya panghihip doon sa pinapabaga mo. Dito pa, isa sa mga laman ng box na yon is yung hook. Okay? Sabitan siya ng ilaw para sa kitchen mo rin. Lalagay mo lang siya doon sa pole. Then, ganito na magiging itsura niya. Sabitan ng ilaw. Okay? Hindi mawawala itong ating sangkalan or chopping board. Bali, improvise to. Ito ay galing sa parang cardboard yata. Cardboard or folder na nabili ko sa National Bookstore. Matigas siya eh. Pero matibay siya. Tapos, hinulma ko na lang siya base sa sukat nito. So, yun. Lightweight. Ngayon, punta naman tayo sa ginagamit natin for water storage. So, yan. Ngayon, meron tayo dito na Nalgene. O sa mga dati pang nagka-camp, alam ko, kilala nyo to, Nalgene. Gamit namin to sa bundok pa. Ito, 2011 pa, siguro nabili, maalala. Then, ito, replacement na lang to ni Nalgene. Then, meron din tayo, syempre, yan, Aquaplast. Gusto natin ng malamig, Aquaplast tayo. Then, aside from that, meron tayong water storage din na made of plastic and foldable. So, ayan. Kung yung camping site na pagka-campingan mo is malayo yung water source, pwede kang gumamit nito. Yan. I-refill mo lang siya. Then, meron ka ng water container or water storage. Sobrang handy niya. Sobrang liit. Proceed naman tayo dito sa isa pang equipment na ginagamit natin sa kitchen, sa pagka-camping. Ito yung ating mga condiments. Okay? Hindi siya binili as built. Hindi siya binili as built na ginawa ko siya or bumili ako ng iba't ibang item din, pinagsama-sama ko. Ang laman niya is ito. Okay? Meron tayong lagayan ng condiments or liquid condiments. Ito siya. Bali, 6 na piraso ang fit dito sa lagayan na to. Then, meron din tayong lagayan ng condiments or mga powder, which is ito. 4. And meron din tayong funnel, pang refill dyan. Just in case maubusan. Then, ito yung storage niya na nabili ko lang din online. Lalagay ko na lang sa description box
kung saan ko to nabili. Bali, sukatin na lang natin itong storage box. Ang sukat ng storage box is roughly 23 centimeters by 15 centimeters by 6 centimeters. Yun ang sukat niya. Okay, ang next natin na pakita sa inyo na equipment ay ito namang ating paper towel dispenser. O, yan. Ito siya. Ito yung paper towel mo, lagay mo lang dyan, then close. Okay. Kung mapapansin nyo, majority ng gamit ko is black. Kasi idol natin ang black pumping. Sarap sa mata pag black. So, ito. Magaan lang siya. Di ko na siya susukatin. Then, sa camping, gumagamit or nagdadala rin tayo nitong wet wipes. Just in case meron tayong gustong linisan na ayaw nating masyadong basa. Then, isa pa sa mga ginagamit ko, ito. Ano to? Ice box. Ice box siya na binalot ko ng electrical tape na black. Siyempre, para itim. Oh, yan. Then, ito, isa sa mga lagi kong dinadala at hindi ko iniiwan pag nagka-camp. Ito ang aking portable na trash bin. Collapsible siya. So, ayan. Ganyan lang siya. Then, may dala lang ako na garbage bag na sukat dito. Okay? Leave no trace tayo, mga kapatid. Tsaka, huwag tayong magkalat. May mga campsites kasi na yung mga trash bins nila, ang layo. Okay? Malayo dun sa spot mo. So, magdala ka ng trash bin. Okay guys, ngayon tapos na tayo mag-discuss ng mga equipments na ginagamit natin sa kitchen. Proceed naman tayo rito sa pangatlong pangkat, which is yung ating lights and other electric stuffs. So, ito siya. Yan. Ito yung dinadala ko pag nagka-camp for lights. Ito, yung lagayan niya, bali nabili ko lang din to sa Shopee. Kuhain muna natin yung sukat para may idea tayo. Okay. 25 centimeters by 19 centimeters by 10 centimeters. Okay. Buksan na natin ano yung laman niya. Ayan. So, unang-una kong ipapakita sa inyo, yung ginagamit nating ilaw sa pump is itong ilaw na to. Napakaliit niya lang, sobrang handy. Ayan, pero napaka-powerful nito. Lalagay ko na lang sa description box yung link kung saan ko nabili to. Bali, ang brand nito ay Swante. Bali, ito yung kanyang liwanag. Okay. So, meron ako niyang 4 na pirasong ginagamit. Makunat siya kasi pag binuksan mo siya ng around 6 PM, the next day, paggising mo, meron pa rin siyang liwanag. Ganun siya kaganda. Then aside from that, gumagamit din ako nitong ilaw na to, which is made by Warsun na brand. Maganda rin siya kasi ang ganda ng liwanag niya. Meron siyang, yan. Meron siyang 4 na brightness plus nababago mo yung kanyang tawag dito, temperature or mode. Ayan. So, yan. Tapos, meron din tayong generic na ilaw na gamit. Ito. 2 piraso to. Yung isa, ginagamit ko sa loob ng tent as ilaw ko ron. And yung isa naman, sa maliit na table, nakatutok doon sa niluluto ko. So, yan. Medyo lobat na siya. Meron din tayong ilaw na ganito, maliit. Just in case na may pupuntahan ka, gusto mong mag-CR or what, sa campsite, pwede mo siyang dalhin. Okay? May dala din tayong alternate na ilaw, 2. Para siyang study table lamp, pero powered by power bank, USB type. Sa pasalaman na itong storage na to, is syempre itong power bank natin from AuraShare, which is 20,000 mAh. Meron din tayo ditong headlamp from Energizer. Ito, matagal na rin to sa akin. Umakit pala ako ng bundok na sa akin na to. Ito, another power bank. Maliit lang siya. Pang suporta lang. Tapos, meron din tayo dalang outlet adapter na ang input ay 1, then magiging 2 siya.
just in case merong malapit na outlet sa campsite, pwede natin ma-maximize pa. Okay? So, yun yung laman ng ating storage box na to for lights na ginagamit sa pagka-camp. And bukod dyan, meron din tayong ginagamit na fan. Itong fan na to is ceiling fan, naka-attach sa ceiling ng tent, which is made by Jisoo Life. Based sa experience ko, makunat yung battery nito. Sobra. Yung buga ng hangin niya is enough na para makatulog ako ng mahimbing. So yun, detachable naman yung kanyang blade nandito. So may kabigatan nga lang siya. So ayun mga kapatid, na share ko na sa inyo yung mga ginagamit ko with the lights and other electric stuffs. Proceed naman tayo sa last part ng equipments na ginagamit natin sa moto camping. Ito naman yung mga iba, yung others. Okay? Bali, unang-unan na dyan na ginagamit natin for moto camping is itong fire extinguisher. Ito, dala ko to lagi pag magka-camp. Nakapwesto lang siya sa motor ko, yung easy access. Just in case magka-problem during travel or arrival or pag-alis pa lang, kuha agad natin siya, magka-problema man. Okay? Next na important din na kailangan dala natin pag nagmo-motocamp or kung saan tayo pupuntang camping sites, itong first aid kit. Okay? Bali, itong first aid kit na to is hindi ko siya binili na as built na. Okay? Inassemble ko lang din yung laman nito. Kasi yung mga nabibili online na as built na, hindi ko gusto yung mga included doon. So, gumawa ako ng sarili. So, ang binili ko lang dito is itong lagayan or yung pouch ng first aid kit. Maliit lang siya. Meron online na bibili, malalaki, bulky. Since moto camping tayo, as much as possible, gusto natin maliit. So, ito yung binili ko. Open natin. Kung anong laman. So, yan. Ito yung kanyang laman. Okay? Meron siyang cotton buds, may mga medicine, Biogesic, Musep, Diatabs, etc. Meron din siyang meron din siyang Band-Aid, meron din siyang medical tape, okay? Merong gasa, merong alcohol, at meron ding betadine. Okay. Next na dala natin pag nagka-camp is itong bahay ng katol, okay? Dito nilalagay yung katol pag yung campsite na napupuntahan mo is malamok. Okay? Lagay mo lang dito, then sarado mo, labas na yung usok. Siyempre sa camp, hindi rin pwedeng wala kang dalang mga tools. Okay? Meron akong basic tool na dala pag nagka-camp. Unang-una na, siyempre, itong multi-tool. Okay? Meron siyang pliers and marami siyang mga knife na naka-include. Meron din siyang screw na kasama. Yan, may can opener din, etc. Then, ang kagandahan sa multi-tool na to, may kasama siyang mga bala. Okay, meron siyang 4 wrench, screwdriver, flat screw. Other than that, meron din tayong tool na may kasamang hammer. Pliers siya, na hammer na rin. Meron, multi-tool din to, may kasama rin siya mga screwdrivers, etc. Sobrang gamit na gamit ko to sa campsite kasi may mga campsite na matitigas yung ground. So, hindi mo kayang i-push lang ng palad mo or ng paa mo yung mga pegs na gagamitin mo para sa tent or sa tarp, sa mga guideline. Kailangan mo ng tulong ng hammer. Isa to sa mga dinadala ko rin pag nagka-camp, is itong maliit na walis. Usually, gamit na gamit to kapag nasa beach camp ka or sa mga maalikabok na campsite, di natin maiwasan yun. Minsan, pumapasok sa loob ng tent. So, kailangan mo siyang walisan. Gamit to. Bukod dyan, meron din tayong 2 microfiber na dala na basahan. Okay, ginagamit naman natin to pantuyo ng mga ating cook set kapag katapos na siyang linisan. Aside from that, ito, meron din tayong pouch na ginagamit kapag magmo-motocamp. Dito ko nilalagay yung mga bathroom stuff ko, like toothbrush, toothpaste, sabon, deodorant, nandito. Black din siya, and at the same time mesh type para kita mo kung saan nakalocate, saan nakapwesto yung dudukutin mo. Meron din tayong lagayan ng damit. Itong pouch na to,
Nabili ko lang din sa Shopee. Okay? Lagayan ng damit to. So, ito, dinadala ko to lagi. Ito, portable pump siya. Solid niya, sobrang bigat niya. Tapos, maliit lang. And aside from that, pwede siyang gawing flashlight. Pwede rin siyang mag-serve as power bank. Since moto camping tayo, meron din tayong dalang cargo rope. Ito, 2 piraso. Niroll ko lang siya para hindi siya makalat or sabog sa lagayan. Meron din tayong dalang ito, parang net na ginagamit sa motor. Okay? Malaking tulong din to kapag nagmo-moto camp kasi kapag may extra bag kang gagamitin, pwede mo siyang gamitin pang lock. Meron siyang 6 na hooks. Okay? Sukat siya ron sa top box. Kung may top box ka, sukat na sukat siya sa taas. May dadagdag lang ako na 2 gamit. Una na to, bali ito ay bag. Tunnel bag or tank bag yata ang tawag nito. Sukat na sukat to dun sa motor ko na NMAX. Bali, maganda siya kasi meron kang extra storage sa mga dadalhin mo. Next naman is itong duffel bag. Ito yung latest na camping equipment na nabili ko. This is a 40 liters na duffel bag na nabili ko lang online. Bali, ang laking tulong nito kasi yung mga gamit ko or camping stuff, lahat lalagay ko na lang dito. Then pag nakalagay ka na rito, patong mo na lang sa bag. Sobrang linis tignan sa motor kapag ang gamit mo is itong duffel bag. Okay? Bali, ang sukat niya, ang haba niya is almost 60 centimeters ang kanyang haba. Then ang kanyang diameter ay nasa 30 centimeters. 60 centimeters by 30 centimeters ang kanyang dimension. Sobrang solid nito. Tsaka waterproof din siya. So bali ayun guys, tapos na tayo. Na-share ko na lahat ng mga camping equipments na ginagamit ko sa pagmo-moto camp. So yun nga, gawa natin ng review. Una, yung ginagamit natin for shelter. Pangalawa, ginagamit natin for kitchen. Pangatlo, ginagamit natin for lights and other electric stuffs. And pang-apat, yung other stuffs, which includes yung mga ginagamit din natin sa motor itself. Okay? And ayun lang. So, sana nakatulong itong video na ito sa inyo. Sa mga gustong mag-camping or specifically mag-moto camp, pwede nyong gawing guide yung mga gamit na binili ko, mga gamit na ginagamit ko for moto camping sa inyo. Recap lang yung mga equipments na diniscuss ko, bali hindi ko na siya in-assemble majority. Kasi pagka pinanood nyo yung mga videos natin sa YouTube, nandun naman yung detailed na pag-assemble ng mga stuff na yan. Yung mga shinare ko sa inyo pala na equipments, hindi naman yan totally lahat dinadala ko isang bagsakan sa camp. Depende yan sa style ng camping na gagawin or pupuntahan ko. So, kung may mga tanong kayo or mga nakalimutan akong sabihin about specific items, pwede nyo akong i-message Facebook or pwede kayo mag-comment doon sa YouTube channel ko. Okay. Ako ulit to, si Ali ng Daddy Ali. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe nyo yung channel natin sa YouTube. Search nyo lang Daddy Ali. And sa Facebook, meron din tayong page, Daddy Ali. Pa-like na lang and share ng page natin para mas marami pa tayong matulungan, marami pa tayong maabot ng mga tao na into camping. Okay? Ulit to, si Daddy Ali. Sabi sa inyo na mag-ingat kayo palagi at laging piliin maging mabuti. Okay? Thank you guys.